Ano yung mga kaibahan ng kung mayroon kang food allowance at walang food allowance. Tatanungin natin yung friend natin, i-share niya sa atin kung ano yung kanyang naging experience. At dahil dati, wala siyang food allowance, 5 pa yung anak ng amo niya. Tapos, palagi na lang noodles. Kaya payat na payat siya, guys. Tapos ngayon, mayroon siyang food allowance, pero isa lang yung alaga niya. Kaya maswerte talaga siya dito sa ngayong present na amo niya, present employer niya. Dahil matagal na siya dito sa Hong Kong. Tanungin natin siya, guys. Sis, hello, good afternoon. For me, maganda kasi ang pag may meron na food allowance. Kasi sa food allowance, makakain mo ang pagkain kung ano-anong gusto mo. Pero pag walang food allowance ka, masyado, halimbawa, noodles lang, hindi naman maganda lagi noodles. Pero pag may meron food allowance, kahit anong pagkain, mapipili mo, makakain mo talaga. Ilang taon ka na ba sa pangalawa mong amo? Ngayong amo mo? Itong sa amo ko na meron akong food allowance, manog 2 years na, malapit na ako maka-finish contract. Sa una mong amo na wala kang food allowance? Wala po. 2 years din po. Ano yung kaibahan ng mayroon kang food allowance o walang, at saka yung wala kang food allowance? Dahil ang dito, guys, pag wala kang food allowance, dala ka sa budget ng amo. Kaya kung ano yung kinakain ng amo, yun din ang kakainin mo. Halimbawa, lunchtime nila, noodles lang, kakain ka talaga ng noodles, wala ka talagang choice. At kung gusto mo na kukain ka ng gusto mo, gagamit ka ng sarili mong pera. Hindi ka naman pwede magluto ng sarili mo na kung ano yung kakainin nila, yun lang talaga, 'di ba? No. Mahirap kasi pag sabihin nila share pa sa pagkain, kung ganyan ang luto nila, ganyan lang talaga kainin mo. No choice. Mahirap. Kahit gutom ka pa, mo din matiis kasi hindi ka pwedeng kukuha ng kanin kasi baka sabihin nila na bawal. Yun ang hindi maganda. Pero pag sa kaibahan ng pag may meron food allowance, mas maganda may meron na food allowance kasi makakain mo lahat kung ano gusto mo. Halimbawa, kung gusto mo kukain ng masasarap na pagkain, kaya makakabili ako ng anong gusto kong kakainin. Sa isang linggo, 350 yung binibigay ng amo niya para sa food allowance niya. Sa kwarto, halimbawa, 'di ba mayroon kang food allowance? Saan ka nagluluto ng pagkain mo? May sarili akong kwarto. Yung kwarto ko may meron yan na kitchen at saka may sariling refrigerator din. Kaya kung anong gusto ko na iluluto at ilalagay, halimbawa gagawa ako ng mga fruit salad, pwede ako kasi may sarili naman akong refrigerator, hindi ako mahiya pag ganyan. Pero pag halimbawa dala ka sa budget ng amo mo, wala kang food allowance, talagang titiisin mo talaga kung ano yung mayroon lang dyan. 'Di ba? Pag sa lunch, yung natira kahapon, yun talaga ang kakainin mo pag sa lunch dahil diyan din ang kinakain nila kaya hindi ka pwede magluto ng sarili mo, 'di ba sis? Opo, ganyan. Kasi naranasan ko din sa previous kong amo, share ako sa pagkain tapos yung itlog kumuha ako doon. Tapos pinagalitan ako ng matanda, bakit daw ako kumuha ng itlog, bawal naman. Kaya mas maganda talaga may meron na food allowance. Kaya guys, mayroon na kayong choice or mayroon na kayong idea na kung ano yung mas maganda para sa inyo. Mayroon bang food allowance o walang allowance? Dahil sa interview pa lang guys, kayo naman magbigay ng choices sa amo nyo na kung gusto nyo talaga ang mayroong food allowance. Dahil may mga amo naman dito nagbibigay ng food allowance, si basis kagaya sa akin. Kasi nung bago kong interview, sinabi ko talaga na sa previous kong amo, mahirap kasi sa pagkain at saka sa trabaho doon. Kaya binigay na ngayon ang food allowance ko sa itong amo ko ngayon. At saka mabait naman ang amo niya na ngayong amo niya. Dahil ang amo dito hindi naman lahat budget, 'di ba sis? Opo. At saka pwede naman siya, ito pa guys, ang advantage dahil kahit na mayroon siyang food allowance, pwede pa rin siya kakain ng pagkain ng kanyang amo.
Ganyan din halimbawa sa akin, share pa rin ako kahit may food allowance din ako kasi ako din ang nagluluto sa kanya, hindi naman madamot yung mga amo ko. Kung ano ang kinakain nila, ganyan din sa akin. Halimbawa, nagluluto ka ngayon ng sarili mong pagkain. Tapos, Yung pinatikman ko din yung sarili kong pagkain yung kung gusto nila kakain, kinakain din nila. Hindi sila mapili. ganun. Kahit na mayroon siyang food allowance, halimbawa, magluluto siya ng sarili niyang pagkain, pinapatikim na rin niya sa amo niya. Sinishare niya rin yung sa amo niya. Kaya yung pagkain ng amo niya, sinishare din sa kanya. Parang ang amo niya gusto din kasi ang luto niya. Di ba? Oo, ganyan din. Anong luto ang gusto ng amo mo? Yung paborito niya talaga yung usually kumakain naman sila ng Philippine food Yung paborito nila talaga kainin ang ginagawa ko lagi yung curry at saka mga steamed spare ribs. Mga like fish curry, yun talaga ang paborito. Fish curry yung paborito ng amo niya at saka may alaga kang bata? Isa lang po yung alaga ko, 8 years old. Nagsishare din ba yung alaga mo sa pagkain mo? Opo, kasi ang alaga ko, kumakain ng Philippine food, kaya gusto niya talaga kakain ng Philippine food, kaya binibigyan ko din. At saka magluto ko, binigyan ko din para kinakain niya din. Pero sa una mong amo, pag nagluluto ka ba ng extra para sa next day mo na pagkain o ang niluluto mo yung tama lang sa isang kainan? Yung dun sa previous kong amo, tama lang talaga kasi hindi ako pwede mag-decide kung anong lutuin. Sila ang nagbibigay. Kasi tinatansya man nila kung ilan ang taong makakain. Kaya yun lang ang ginagawa ko pag yan ang binibigay sa akin na kung anong lutuin. Iba talaga, no? Parang mukhang pagdala ka sa budget. Iba talaga, guys, pag dala ka sa budget ng amo. Dahil parang hindi ka makaluto ng gusto mo, 'di ba? Oo, okay. Kung ano yung nire-request ng amo mo, halimbawa magsabi ng amo mo luto ka lang ng isang meal, isang dish na meat, isang dish na vegetables, at saka isang dish na seafood, yun lang talaga lulutuin mo. Parang pag nagluto ka ng extra, parang may complaint sila, sis, 'di ba? Parang sinisita ka na talaga na wow, ang dami mong niluto, 'di ba, sis? Pero kasi sa previous kong amo, hindi naman ako, kaso lang sila ang nagbibigay, tinatansya nila kasi marami sila. Pero ngayon dito sa amo, kahit anong paraan, kahit madami ang niluto ko, wala silang pakialam. Iba ang hindi pala buo binibigay sa ang 1 month na food allowance mo, bali every week pala binibigay sa na 350. Pero yung 350 yun, hindi ko inuubos, may sukli, pero binabalik ko, may resibo naman. Tapos another 1 week, 350 naman ang bigay niya sa akin. Kasi, alimbawa, pag bumibili ka ng pagkain mo na sa isang linggo, hindi mo naman mauubos yun. Minsan nga, hindi ako bumili ng pagkain sa labas mag-day off kasi libre naman. Kaya wala akong magastos pag day off, libre. Lalo na pagkasama kong alaga ko, kasama kami kakain libre kasi yun, nag-OT kasi ako pag half day. Kasi guys, halimbawa, pag makuha mo yung buong food allowance mo, hindi mo talaga mauubos yan sa isang buwan na pagkain mo lang. Kasi pag bumili ka ng isda, ang mura lang naman ang mga isda dito, 'di ba? Pag bumili ka na $20, may $15 din isang plate na yan. Ilang beses mo kakainin yan? Sa isang plate, 3 beses kasi ako lang mag-isa na makaka-budget ka talaga, makaka-save ka talaga pag may food allowance. Parang hindi nga aabot sa 500 ang gagastos mo, 'di ba? Pag dala ka sa amo sa budget. Pero pag pag may sarili kang matsansya mo talaga kung ano ang gusto mo. Kaya minsan hindi mo maubos din Katulad din sa previous kong amo, sa akin mayroon naman akong food allowance, pero breakfast lang yun kasi yung mga amo ko hindi nagbe-breakfast sa bahay. Kaya binibigyan ako ng $100. Pag naubos yung $100, top-upan na naman ulit ng amo ko. Walang limit yun. Halimbawa, 3 days, maubos ko yung $100 sa breakfast ko. Check ng amo ko yan. Binibigay ko dyan ng resibo. Pag wala na,
tapapan naman ulit ng ng another 100 na naman. Sa akin minsan sa food allowance nga, sabi ng amo kong babae, bakit kinukuha mo yung yung pagkain ni Cheche? Sabi ko, okay lang. Saan naamo yan ngayon or Ngayon, kasi ang gusto ng alaga ko yung pagkain, may lasa talaga. Pero sa kanila, ayaw nilang kasi gusto talaga ng alaga ko may lasa. Kaya sabi ng amo ko babae, pagkain ng Cheche mo yan, bakit mo kinuha? Sabi ko, okay lang ma'am kasi naman sa food allowance okay lang sa amo. Kaya pag 1 week, 3 bread minsan hindi din ako nagbibili kasi gumagawa din ako Kung ano lang talaga ang magusto ko, yun talaga ang binibili ko. Makakain mo talaga. Masyadong close sa kanya yung alaga niya. Gusto ng alaga niya kakain ng mga pagkain niya. Halimbawa, hindi pihikan yung alaga niya kasi Tapos bago yung alaga ko, pag gusto niyang ganyan kainin na cheese, halimbawa, sabihin ko yan sa amo ko. Sabi ng amo ko, it's okay la, you give Bernice la, like that. And then, top up. Yeah. tapapan ulit ng pera. Wala akong masabi sa amo ko ngayon kasi okay na ako. Pero sa dati mong amo, Sa dati kong amo, ang hirap doon. Tsaga-tsaga lang ako. Sobrang payat ko dati. Sabi ko, matatapos ko lang 2 years, tsaka na ako talaga give up. Kasi nung time na yun, COVID talaga ang hirap. Kaya inisip ko din ang kapakanan ng mga anak ko. Kung wala ako nagtiis, paano ako ngayon? Hindi ko makikita ngayon ang sahod ko. Malaki kasi ang sahod ko sa amo ko ngayon Plus nag-OT pa ako. magkano yung sahod mo dati sa dati mong amo na wala kang food allowance? Sa food allowance dati sa previous wala akong food allowance. Lang yun, 5,500. Tapos sinagdagan kasi madami ng anak ulit. Nagiging 6. 6,000. 6,000. Ngayong amo mo, ilang anak? Isa lang. Ngayon ang sahod ko, 6,500 pero 500 yun dinagdag kasi nag-tutor kasi ako. Every month, 7,000 ang kinukuha ko sa kanila. Ang laki ng sahod mo. Plus allowance yun. Plus food allowance, iba din ang food allowance ko. I mean, 7,350 yung binibigay sa'yo. Binibigay sa akin. Pero ang 350 yan, weekly yan. Weekly for food allowance. Tapos sa dati mong amo, ilang anak yun? 5 yun. Sa wala kang food allowance? Sa dati ko, sa previous ko amo, 5 ang anak, walang food allowance. Pero ngayon, sa food allowance, isa lang ang alaga. Grabe, ang napakaswerte niya sa amo niya. Dahil sa inyo na yan guys, kung halimbawa, papa-interview kayo sa amo nyo or sa magiging employer nyo, sabihin nyo kung pwede ibigay yung food allowance nyo. Dahil pag mayroon kayong food allowance, makakatipid talaga kayo guys dahil makakasave ka, di ba? Ano ang masabi mo sa halimbawa may gustong mag-apply dito sa Hong Kong? Yung mga kakababayan ko na gustong mag-apply dito sa Hong Kong, yung mga trabaho dito hindi mahirap. Kung ganyan din ang trabaho sa Pinas, ganyan din dito Kung nakikita nyo talaga kami na naging masaya, yung 1 week linggo lang yung day off. Pero natural lang yan. Pero pag sa oras ng trabaho talaga. Oh, ganyan yan. Tapos kailangan mabilisan pa. Dahil pag dito, ikaw ang nagde-decide. Ikaw ang nagde-decide, di ba, sa lahat ng gawain. Basta tapos mo lang yung work mo pag before dinner. Okay na yun. Walang complaints. Pero pag halimbawa, pagdating ng amo mo, mayroon siyang nakitang na hindi mo pa natapos, yan talaga, mayroong complaints. Diba? Pag hindi ko pa natapos. Pero nasa inyo na yan pag kung paano nyo i-gawin. Kailangan meron lang kayong mga time management para matapos yung work nyo. Okay, thank you sis. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Bye-bye. Thank you guys. That's all. Thank you for watching. Bye-bye.